So magandang araw po sa inyo mga backyard. Welcome po dito sa ating panibagong episode. So ngayon mga backyard ay napakaganda po ng sikat ng araw. Napakainit po. So napakaganda po ng panahong ito na tayo po ay magpapabunga ng mga alaga nating ubas. O ito po mga grapes, ito po sila. Ito po yung pananim natin na ubas or grapes. So ano nga ba? O paano nga ba ito pabubungahin? So ang ginagawa po natin dito ay nagpo-pruning po tayo para po ay sabay-sabay pong lumabas yung mga bunga ng grapes. So samahan niyo po ako sa araw na to at ipapakita ko po sa inyo kung paano nga ba ako mag-pruning ng ubas. So let's go! So ang pag-pruning po ay ito po yung pagpuputol ng mga sanga-sanga ng ubas para po ay mapagpasabay po nating pabungahin yung mga pananim natin na ubas, sabay-sabay po silang mabunga. So bago po tayo mag-pruning ay 15 days before pruning ay mag-apply na po tayo ng mga fertilizer. Lagyan po natin sila ng mga pataba para po ay meron pong silang parang baon habang nagpapasibol sila ng mga bagong sanga, yung mga bagong sibol ng dahon ay meron na silang mga energy or meron na silang mga nutrients para maganda yung sibol at ng mga bagong bulaklak at mga bagong dahon. Pero bago ko gawin itong pruning na to ay ayusin ko muna itong trellis nila, itong mga poste ng ubas at saka itong mga paggapangan ng ubas kasi medyo nabubulok na sila at kailangan na itong ayusin. Mga backyard, ang nagiging problema ko dito yung una ko munang gagawin dito ay ayusin ko muna itong mga poste dahil nasira po sila nung napakalakas na hangin. Siguro ay nabulok na talaga ito sa ilalim, kaya ayusin muna natin ito pansamantala. Lagyan muna na lang po natin ng parang mag-hold nito para at least ay mas straight pa talaga yung poste. Temporary lang temporary lang munang lagay muna natin. Importante ay maayos ko muna ito. Itong mga trellis, tingnan nyo po, may mga nasira na kasi mga trellis. Ito yung mga yung gagapangan ng mga sanga ng ubas nasira na din. Siguro mamaya siguro after maayos natin itong mga poste tapos magpo-pruning tayo, tapos ay pagkatapos siguro saka natin naayusin yung mga trellis. Ito mga tire wire kasi yung gamit ko So sa inyo kung may kung gagawa kayo ng poste, mas maganda na lang kung yung matibay talaga, yung mga metal, yung mga tube pipe, maganda yung gawing poste para hindi agad-agad nasisira kasi dito nabubulok itong sa ilalim kapag bamboo lang mga poste o itong kawayan. So maganda talaga yung patibay, yung mga metal talaga yung gamitin nyo, yun ay kung may budget kayo. So mga backyard, bali gagawa tayo ng mga ganito. Ito yung bali gagawin nating poste, pang-hold ng poste. Itatali na lang po natin pansamantala para po ay makapag-proceed na po tayo sa pruning. So pansamantala muna natin yung inayos. So ito po yung inayos natin. So ganito lang po yung ginawa ko sa mga poste para po ay maging straight po siya. Pansamantala ganito muna po yung ginawa ko. So ayan, bali yung mga mga poste talagang meron na po yung nilagyan ko ng parang ganito. Bayabas po yung ginamit ko na
pang-hold para matibay po. So yan, proceed na po tayo sa pag-pruning po ng mga ubas natin. So kapag po ay meron kayong mga pananim na ubas ay dito talaga kayo matcha-challenge dahil medyo matagal matapos po ang pag-pruning po ng ubas. Tsaka ay nakabilad po tayo sa araw dito. Pero ayos naman dahil ini-enjoy naman po natin ito at alam po natin na kapag matapos ito at nagbunga na ay may enjoy din naman po natin yung mga bunga ng ubas. Grabing init dito, ano? Karga-tapas ng tubo. Parang ganun eh. So, yan. Natapos na tayo sa part na dito. Dito na part. Bali, kalahati na lang. Ito, tapos na tayo dito. Yan. Tapos na tayo dito. So, bali kalahati na lang po yung ipupruning natin. Yan. So, maliit lang naman yung mga ubas natin. Yan. So, bali tapos na tayo dito. Yan. So, yan. Tapos na dyan. So, dito na lang na part. Ito na lang yung kulang, yung wala. So, konti na lang. Konting tiyaga na lang. Yan, ang init. Init ng panahon, ang init ng araw. Meron tayong konting problema dito dahil yung mga trellis, ayan, tulad nito ay nasisira na po. Pero madali lang naman itong ayusin, ha. Ito, ayan, nabubulok na yung mga trellis. Yung mga tire wire, wala na. Bulok na po. So, madali lang naman itong ayusin. So, habang nagpapatubo tayo ng mga sanga, ng mga bagong sanga ng ubas, ay madali lang naman yung ayusin. So, tsaka na lang habang sumisibol yung mga bagong dahon at yung mga bulaklak ng ubas ay sabay-sabay din natin yung inaayos yung trellis. So, maganda pala pag itong lubid to, itong ganito. Maganda pala itong gamiting trellis dahil matibay, matagal siyang masira kumpara sa mga tire wire. So, pagka sa inyo, kung may mga pananim kayong ubas, maganda pala yung lubid o kaya yung nylon yung gamitin nyo. Kasi yung tire wire, tulad nito, tire wire yung mga ginamit ko, madali po silang nabulok. Tapos na po natin i-prune yung ating mga alagang ubas, no? Medyo natagalan tayo doon at napagod tayo dahil sobra pong init ng panahon. So, dito silipin mo natin. So, yan. Totally wala na po talaga yung mga dahon at kukunti na lang po talaga ang sanga na natitira po dyan. So, tulad po dito, ito po ang red cardinal. Kukunti na lang po ang sanga na natira dito at wala na po itong mga dahon. Bali sa mga sanganin na ito po yung mga fruiting cane at dito po lalabas yung mga bagong sibol na dahon na may mga kasama na pong bulaklak. So, wag po kayo magtaka mga backyard, baka isipin nyo at mag-alala kayo at maghihinayang dahil parang mamamatay na itong alaga nating ubas. Pero hindi po yan mga backyard, buhay na po yan. Paglabas po ng mabulaklak niyan at yun na po ang magiging bunga. So, normal po talaga ang grapes na pinupruning po. Tinatanggal po talaga yung ibang mga sanga at mga dahon. So, ganito din po, tulad po nito ay itong mga cuttings na bago ay meron pong lalabas yan na tubig kasi malakas po humigop ng tubig itong puno ng ubas, kaya marami po itong tubig sa loob ng mga sanga nila. So, normal po yan, meron po talagang lalabas na tubig dyan. So,
So asahan po natin after 1 week po ay may mga bagong sanga na po yan na lalabas at may kasama na po yun na mga bulaklak at yun na po ang magiging bunga. After 3 months po ay pwede na po nating i-harvest yung mga bunga ng ubas natin. So ganun lang po kasimple ang pagpapabunga ng ubas. So bali ito po yung mga cuttings ng ubas. Dami nito. So pwede po itong gawin itanim po natin. Ito ganito po yung mga cuttings ng ubas. So, marami pa yan. Dito pa kalat. So putol-putulin natin ito mamaya. Kolektahin po natin dahil pwede po itong itanim. So marami po dito. Sa gusto pong avail ng mga cuttings ay pwede naman po ako mamigay. Pamigay ko na lang po itong katauba na variety. So actually meron akong 3 variety dito. Pero yung katauba lang po ang ipamimigay ko. Yun po ang pinakamagandang o pinakamabilis, simple na ubas na pinakamadaling itanim. So yan mga backyard, hanggang dito na lang po ang video natin. Sana po ay nagustuhan niyo pong video na to. Sa mga nakadaan lang po dito sa ating channel ay paki-click na lang po yung subscribe button at saka yung notification bell para po ay updated po kayo sa mga bagong video na i-share natin. So hanggang sa muli mga backyard, maraming salamat po. Paalam na muna.